Matapos magdulot ng malalim na pagbabago sa pamamahala sa lungsod ng Pasig si Mayor Vico Sotto, sinabi niya na nakikita na ang bunga ng kanilang pagsusumikap sa pamamagitan ng matagumpay na mga proyekto at programa ngayong taon. Sa kanyang talumpati sa SOCA o State of the City Address na ibinigay noong Huwebes ng hapon, 5 ng Oktubre, sinabi ng alkalde na nagtatagumpay na sila sa mga pagbabagong ito sa Pasig sa kabila ng mga hamon at problemang kanilang kinakaharap araw-araw. Nagbahagi ang alkalde ng ilang malalaking proyekto at inisyatibo na nagawa ng pamahalaang lungsod noong 2023. Sa gitna ng kanyang talumpati ay nag-overload ang isang power box sa gilid ng entablado na pansamantalang nagdulot ng pagkawala ng screen, ng sound system at nag-udyok sa mga opisyal ng lungsod na lumayo sa stage. Ay mabuti naman, nakita niyo naman po yung nangyari. Pero ganyan talaga ang buhay. Minsan may mga di inaasahang pangyayari. Pero kailangan, basta mabilis tayo mag-adjust, di ba? Parang nag-overload yung sa sound system. Kaya bumigay na rin siya. Naayos naman kaso huli na. So ayun. Pero okay lang, may mga hindi ako nabanggit. Actually yung hindi ko nabanggit nung dulo, yun yung mga malalaki pa nga sayang, pero okay lang, ganoon talaga. Malalaman nyo din naman yan pagdating ng tamang panahon. Wala naman madali sa buhay, pero dire-diretso. Ang maganda lang sa ngayon, yung sinasabing phase 2 ng pagbabago, mas may momentum tayo. So, yung mga ibang ginagawa kasi natin ngayon, hindi siya kasing exciting. Phase 1 talagang yung unang laban kontra korupsyon, binasag natin yung mga lumang sistema. Alam nyo na po yun, naririnig nyo naman yan mula sa akin. Pero ngayong phase 2, ito na yung maliliit na bagay, kailangan i-institutionalize yung mga reform. Hindi siya kasing, sexy. Hindi siya kasing exciting. Pero napaka-importante niya kasi tandaan po natin, ang pangarap natin para sa Pasig at para sa paggogobyerno sa ating LGU ay hindi dapat nakasentro sa politiko, hindi dapat nakasentro sa akin yung mga pagbabagong ginagawa natin. Dapat, kahit anong mangyari sa politika, every 3 years nag-election, dapat yung mga reformang na ipakilala natin, masustain pang matagalan. So yan po. So dalawang bahagi po yung sinasabi kong phase 2 ng pagbabago. Yung una, yan yung medyo nagkakamomentum na tayo pati sa infrastruktura, mas malalaki na yung mga project natin. Nagsimula na tayo this year. Next year, mas malaki pa yung mga project natin. Pero yung kabilang bahagi naman po nun ay yung maliliit na bagay, pag-aayos ng proseso, mekanismo, institutionalization na hindi kasing appealing, hindi kasing exciting, pero napaka-importante rin po niyan. Binigyan diin ni Sotto ang mga reforma, paglilinis ng lokal na pamahalaan, regularisasyon at pagtaas ng sahod o insentibo ng mga empleyado kung saan nasa 2,845 ay mga casual na manggagawa at 2,025 ay nasa ilalim ng job order status. Binanggit din niya ang pagpapalawak ng mga serbisyong pangkalusugan, nabigyan din ng land certificates na ipinamahagi sa daan-daang benepisyaryo ng mga proyektong pabahay sa lungsod. Karagdagan pa, sinabi ng alkalde na naitala rin ng lokal na pamahalaan ang nasa 116 na mga rehistradong kooperatiba at karamihan sa mga ito ay mga multipurpose groups noong 2023. Binanggit din niya na nakita din umano ang pag-angat ng mga bagong negosyo o ng ekonomiya ng Pasig City mula 2022 at 2023 bilang bahagi ng post-COVID-19 recovery plan. Pagkatapos nito ay pinagkaloob ng City Council ang inaprobahang 2023 executive budget na nagkakahalaga ng 17.2 billion pesos. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.